Labandera dahil sa galit sa ex-boyfriend niyang bilyonaryo, tinawanan niya lang nang makitang ginupit ng kanyang anak ang boxers ng lalaki. Hi listeners! Ako nga pala si May, 28 years old at single mom. Isa akong laundry staff at hindi ko inaasahan na makikita muli ang ex-boyfriend ko at siya pang may-ari ng condominium kung saan ako naka-assign. Si Adonis, ang lalaki na matagal ko nang iniwasan. Pakaramdam ko hindi kami magka-level. Siya ang pinakagwapo, mayaman at puno ng pangarap. Samantalang ako, nagtatrabaho lang sa laundry. Sana ipakinggan nyo ang aking kwento at kung paano ko ba nalampasan lahat. May iwasan ko nga ba talaga si Adonis? May extra 300 pesos ka ba dyan? Pahiram ako, may parcel kasi. Saad nga ni Loren. Nang makalapit ito kay May, nakakalabas lamang ng comfort room. Mukhang mamahalin niyang pinadeliver mo ah. Natatawang saad pa nga ni May habang pinupunasan ng kamay gamit ang tuwalya. Ano naman yan? Kung hindi damit, sapatos. Kung hindi sapatos, bag. Hay nako May, huwag ka namang magtanong, hindi naman ito para sa akin ni para sa inaanak ko sa Laguna. Birthday niya kasi. Nahihiya naman akong magpunta ng walang regalo. Paliwanag ni Loren. Eh di sana nag-text ka man lang bago ka umorder. Nang may handa ko yung pera. Pero sige, wait lang, tignan ko kung may 300 pa ako sa wallet. Nilabas ni May ang maliit na sling bag niya at binuklat ang wallet. Ay, salamat naman. May natira pang 500. Oh, heto na yung 300. Bayaran mo ko bukas ha. May pangkape pa naman ako. Salamat talaga, Mia. Ang bait mo talaga kahit minsan chismosa ka. Biro pa nga ni Loren na ikinatawa na lamang nilang dalawa. Hoy, hindi ako chismosa. Updated lang ako sa buhay dito. Kailangan yun no? Depensa ni May. Sabay kindat kay Loren. O ano? Anong klaseng regalo yan at kailan ka pupunta ng Laguna? Bukas pa ang birthday. So pahabol na padala na lang, laruan lang naman eh. Paliwanag ni Loren. Naglakad pabalik sa loob ng laundry room si May pero tumigil siya para tanungin si Loren. Eh ikaw ba? Wala ka bang balak mag-ipon para sa sarili mo? Lagi ka na lang atang nabubulilyaso sa gastos para sa ibang tao. Alam mo naman ako May eh. Masaya na akong nakakatulong kahit pa paano tsaka single pa rin naman ako. Wala naman akong ibang responsibilidad kundi ang sarili ko. Sagot nga ni Loren. Hay nako, kung ganyan ka ng ganyan baka tumanda kang dalaga. Speaking of single, may bago daw na tenant sa unit 808. Gwapo raw sabi ni Manang Linda. Baka gusto mo lang tumigil sa pag-i-sponsor at tumingin-tingin na rin ng boyfriend. Saad pa nga ng kaibigan. Alam mo namang ayoko ng ganyan. Lalo na pag mayayaman. Baka sabihin nila nagwagwapuhan ako sa kanila dahil sa pera. Sagot nga ni Loren habang nakakunot noo. Sus, ang taas ng pride mo, malay mo naman diba? Gwapo at mayaman. O yan na, jackpot ka na. Baka matulungan ka pang mabayaran lahat ng pinadeliver mo. Napailing na nga lamang si Loren. Hindi na nga nila napansin na may pumasok pala sa laundry room. Isang lalaki na halatang hindi staff ng kondo. Nakatitig ito kay May na abala sa pagtawa. Agad itong nagtanong, "Excuse me, sino po ang pwedeng mag-assist sa akin para sa laundry pickup ng Unit 808? Nagkatinginan sina May at Loren. Si Loren halos malaglag ang panga at si May naman napamulat. Guwapo! Bulong nga ni May bago mabilis na tumalikod para pigilan ang pagtawa. Okay na po sir. Mabilis naman nasagot nga ni May habang sinusubukan niyang magmukhang seryoso. Ngunit hindi nakaligtas sa lalaki ang ngiti nito sa labi. Salamat. Sagot nito at kaswal na nakangiti rin. By the way, ako si Lloyd. Bago lang ako dito. Inasikaso agad ni May ang mga damit ni Lloyd pero biglang bumungad si Max sa laundry room. Tumatakbo habang may hawak na laruan
at tila hinahabol ng isang security guard. Ma! Si Kuya Guard, hinahabol ako. Sabi niya bawal daw pong maglaro sa garden wala naman po akong ginagawang masama Reklamo nga ni Maximo at nagtago nga sa likod ng nanay niya. Maximo, ilang beses ko nang sinabi sa iyo na huwag kang magtatatakbo kung saan-saan. Kuya Guard, sorry na po, ang kulit lang talaga ng batang to. Saway ni May, pero malambing pa rin. Okay lang po, Ma'am May. Pero next time po pakisabihan na lang po si Maximo, baka kasi mapagalitan tayo sa management. Tumango naman ang babae. Opo kuya, pasensya na po talaga. Maximo, ilang beses ko bang sinabi na bawal kang magtatakbo dito? Kasi ma, boring sa unit gusto ko lang pong maglaro talaga. Sagot nga ni Maximo habang nakasimangot. Ay naku, ikaw talaga. Sige na, upo ka na dyan at huwag ka nang gagawa ng eksena. Tinuro nga ni May ang isang bakanteng upuan habang tinatapos ang trabaho niya kay Lloyd. Ngunit bago pa matapos ang usapan nila, napatingin si Lloyd kay Maximo na tila may kung anong familiar na mukha ang bata. Anak mo siya? Tanong nito kay May. May kinagulat nga ng bata. Opo sir, pasaway pero mahal ko yan. Sad naman ni May. Ngumiti si Lloyd. Mukhang malikot pero charming na bata, ilang taon na siya. 4 po. Mabilis na sagot ni May. Pilit niyang iniwasan ang tingin ni Lloyd dahil sa kutob niya na baka may tanong pa nga itong mas mahirap sagutin. Pagkatapos makuha ni Lloyd ang laundry niya, nagpaalam na nga ito tumalis. Ngunit sa paglabas nito, napansin niyang tila nagmamadali si May na matapos ang trabaho dala-dala ang anak pabalik sa unit nila. Ngunit bago pa man sila makapasok, nakita ni May ang lalaking may katawag sa telepono nito. Tumingin na rin ang lalaki sa kanya kaya't nagkatitigan sila. Si Adonis Virgo, ang kanyang ex-boyfriend at ang may-ari ng condominium kung saan rin siya naka-assign. Pero biglang sumingit si Maximo habang nakaturo sa paper bag na dinala nga ni Adonis. Pahingi ng burger, Sir Adonis! Sigaw nga ng bata na kinatigil ng dalawa. Nangunot ang noon ni Adonis. Wala ba kayong pagkain dyan? Nasaan ba ang magaling mong tatay? May bahid ng pait nga nitong tanong. Nagsalubong ang kilay ni May dahil dito. Wala po akong tatay sabi po ni mama nalunod raw po sa dagat. Inosenteng sagot ng bata. Tumaas ang kilay ni Adonis. Nalunod? Opo, pero okay lang naman na wala akong tatay. May mama naman po akong mapagmahal Kinabahan si May sa blangkong reaksyon ni Adonis. Parang may hinahanap itong sagot na hindi pa natuklasan. Tinignan siya ng lalaki kaya't napaiwas siya ng tingin. Sabay kuha nga ng kamay ni Maximo. Pasok na tayo anak. Ibibili na lang kita mamaya. No need. Sabat nga ni Adonis at lumapit sa kanila. Take this. It's enough for the both of you. Hindi na kailangan Sir Adonis. Kaya ko naman pong buhayin ang anak ko kahit wala kang pakialam. Sad ni May. Buhay naman siya obviously. Pero ano May? Instant noodles ulit ang hapunan nyo? O baka crackers? Hindi mo kailangan insultuhin ang pagkain namin Minsan naman, kumakain kami ng healthy Sagot naman ni May. Hindi insulto May. Concern lang. Baka lang kasi nakakalimutan mong may batang umaasa sa'yo. Sumabat nga si Maximo. Mama, gusto ko po ng burger. Baka masarap po yung dala ni Sir Adonis. Lumapit nga si Adonis kay Maximo. Nilura ng bata at iniabot ang paper bag. Ayan bata, kumain ka ng mabuti para hindi ka maging masungit kagaya ng nanay mo. Excuse me, ako masungit? Tanong nga ni May. Tumayo si Adonis at tumingin kay May ng malamig. Oh sorry, masungit at defensive pala, mali ako. Mama, masungit ka raw sabi po ni Sir Adonis. Parang yung pusa sa labas. Maximo, pasok na tayo. Utos naman ni May sa anak. Kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang lumapit. Hindi kita tatanggihan kahit pa ikaw ang unang umalis. Humarap saglit si May kay Adonis. Habang nanlilisik ang mga mata. Hindi kita kailangan. Kaya kong itaguyod ang buhay namin ng mag-isa. At kung concerned ka talaga,
huwag ka nang magpakita ulit. Unfortunately, I can't do that. I am the owner of this building. Also, you are working here kahit ayoko. Wala rin naman akong choice. Saad ni Adonis. Umirap si May ng palihim. Share mo lang? Bahala ka nga dyan. Hinatak ni May si Maximo papasok sa unit at nagiinit ang pisngi niya. Sa inis. Si Maximo naman ay masaya pa ring hawak ang burger mula kay Adonis. Mama, ang bait po pala ni Sir Adonis. Pwede po ba siyang maging tatay ko? Hindi pwede. Hindi lahat ng nagbibigay mabait, Maximo. Saad naman ni May. Hindi na lang yun sinagot pa ng bata dahil masaya nga siya na nilalantakan ang burger. Maaga pa lang ay abala na nga si May sa paglalaban ng laundry room ng high-end condominium. Iniisa-isa nga niyang tignan ang bawat damit na kailangang plansyahin ng maayos. Lalo na ang kay Adonis Virgo. Hindi niya alam kung iniinis siya ng lalaki dahil palagi itong nagpapalaba sa kanya kahit na may sarili namang maid ito. Tinutupi niya ang isang mamahaling polo shirt nang biglang bumukas ang pinto at marinig niya ang familiar na malalim na boses. May! Sigaw nga ni Adonis kasabay ng paghampas ng pintuan. Nakahawak ito sa isang puting shirt na may mancha ang kwelyo. Napalingon nga si May at napabuntong hininga. Sir Adonis, good morning po. Ano na naman po yan? Itinaas ni Adonis ang shirt at itinurong maliit naman siya. Explain this. Paano magkakaroon ng ganitong dumi sa damit ko? This is unacceptable. Ngumisi si May at tumayo at bitbit ang plansya. Sir, baka naman po kayo ang natapunan. Hindi ko naman po hinawakan yan habang may kape ako Halos tumaas ang kilay ni Adonis. Seriously, May? You are blaming me now? I paid extra for your service. What kind of professional ruins clothes like this? Hindi na nga nakapagpigil pa si May at napahagik-gik. Maliit naman siya lang yan. Pwede ba nating tanggalin? Relax ka lang. Ngunit bago pa nga siya makapagsalita, biglang bumungad si Maximo. Tumatakbo papasok ng laundry room. Sa kamay nito ay hawak ang gunting at isang piraso ng tela na halatang galing sa brief. Ma! Ang saya mag-cut ng tela Tignan mo po yung ginawa ko. Masayang sigaw at humagik-gik pa nga si Maximo habang tinaas ang kahawak niya. Nanlaki tuloy ang mga mata ni May nang makilala ang tela. What the hell? Napatingin si Adonis at tila nanlalamig ang makita ang hawak ng bata. Wait, is that my underwear? Tanong ni Adonis. Halos mapatalo naman si May sa nerbiyos pero hindi niya mapigilan ang sariling humalakhak. Maximo, anak, bakit mo naman ginupit ang brief ni Sir Adonis? Kasi may butas na. Sabi mo dati pag may butas itapon na lang masaya magputol Sagot nga ng bata. Halos sumabog na nga sa galit si Adonis. May, do you have any idea kung gaano kamahal to? That's custom made. Hala, sorry na sir. Sige, palitan ko na lang po sa Divisoria. Pero nga ni May, habang pilit nga na pinipigil ang tawa. Hindi nakakatawa. Hindi mo ba tinuruan ang anak mo ng disiplina? He is completely out of control. Biglang tumigil sa pagtawa si May at seryosong humarap nga kay Adonis. Sir Adonis, anak ko yan. Wag mo namang tawaging out of control. Pasaway oo pero siyang nagpapasaya ng buhay ko. Kung may problema ka, sa akin ka magreklamo hindi sa anak ko. Tsaka bata pa yan. Hindi kaagad nakasagot nga si Adonis. Napatingin siya kay Maximo na abala sa paglalaro ng gunting sa tabi. Hindi inaasahan ni Adonis na muling mag-cruise ang landas nila ni May. Hindi niya akalaing magiging isang laundry staff ito sa high-end condominium na pagmamay-ari niya. Matagal na nga ang kanilang huling pagkikita at kahit pilit nga niyang kinalimutan ang sakit ng kanilang paghihiwalay, bumalik lahat ng alaala nang makita niya si May kanina. Naalala niya kung paano siya iniwan ng babae. Hindi dahil sa pera o sa ibang tao kundi dahil sinabi nitong wala na raw itong nararamdaman
para sa kanya. Ganun lang. Walang paliwanag, walang closure. Parang itinapon lang siya sa kawalan iniwan sa ere. Pero ngayon, ang mas higit na nagdudulot ng gulo sa isipan niya ay ang bata, si Maximo. Masyadong familiar ang mukha nito lalo na ang mga mata. Parang tinitignan niya ang mas batang bersyon ng sarili niya. Habang nakaupo sa opisina, hindi mapigilan ni Adonis ang magmuni-muni. Kinuha niya ang cellphone na tinawagan ng kanyang assistant. Clara, gusto ko ng full background check kay Maeve Miranda. Gusto ko lahat. Saan siya nakatira, sinong mga kasama niya at higit sa lahat sino ang ama ng anak niya. Noted po sir, I'll get on it right away. Sagot nga ng assistant. Pagkatapos ng tawag na pabuntong hininga si Adonis. Kung totoo ang iniisip ko, bakit hindi niya sinabi sa akin? Bulong nga ng lalaki sa sarili. Hindi siya mapakali. Kung anak nga niya si Maximo, hindi niya hahayaang manatili sa ganoong sitwasyon ng bata. Abala si May sa paglalabangan ng natitirang damit. Kinagabihan, katabi niya si Maximo. Nakaupo sa maliit na upuan habang nagdo-drawing. Iniisip niya kung dapat na ba silang lumipat ng kondo. Ngayong bumalik na si Adonis, alam niyang maraming tanong ito lalo na kay Maximo. Ma, bakit ba ang tahimik niyo? Nagtatakang tanong nga ni Maximo nakatingin sa kanya habang hawak ang Crayola. Wala anak, napagod lang siguro si mama. Sagot ni May. Bakit po pala lagi pong galit si Sir Adonis po sa inyo? Inosenteng tanong nga ng bata. Natigilan si May at hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Maximo na ang lalaking yun ay ang taong minsan niyang minahal at maaaring ama nito. Hayaan mo na si Sir Adonis anak, ganyan lang talaga, may niti ng ulo. Sagot niya. Ngunit habang tinutupi niya ang mga damit, hindi niya mapigilang maalala ang paraan ng pagtitig ni Adonis kay Maximo kanina. Para bang nagdududa ito. At sigurado nga siyang hindi yun titigil hanggat hindi ito nakakakuha ng sagot. Kinabukasan maagang pumunta si Adonis sa laundry room. Suot ang formal na damit na parang galing sa isang meeting. Nasa gitna ng paglalaba, si May nang bumunga dito at sad nga niya. Sir Adonis, may kailangan po ba kayo? Diretsong sumagot naman si Adonis. May, gusto kong makausap ka tungkol sa anak mo. Seryosong saad nga nito. Napatigil si May. Sir, ano po bang kailangan nyo nga malaman? Wala po akong oras para sa ganyang usapan eh. At saka, masyado na po yung personal. Ganito na lang, dediretsuhin na lang kita. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ano ko ba si Maximo? Halos mahulog nga ang hawak ni May sa tanong na yon. Pilit niyang tinatago ang kaba sa dibdib. Kung ano man po ang iniisip niyo, tigilan niyo na. Wala po kayong karapatan na tanungin ako ng ganyan. Bakit hindi mo nalang i-admit? Mahirap bang magsabi ng totoo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo wala kang anak sa akin, Adonis? Mariing sagot nga ni May. Wala kang dapat alalahanin sa buhay namin. Ngunit, sa kabila ng mariing pagtanggi ni May, alam ni Adonis, sa kanyang puso na may tinatago nga ito. Hindi niya hahayaang matapos ang usapan nang hindi niya nalalaman ang katotohanan. Huwag mo kong gawing tanga, May. Tingin mo ba? Hindi ko napapansin? Yung mata niya, yung kilay, parang ako nung bata. Kahit sa postura, parang carbon copy ko. Umirap nga si May habang nilalagay ang mga tinupingan niyang damit sa basket. Carbon copy ka agad? Naku Adonis, siguro masyado ka lang narcissistic. Lahat na lang ng batang gwapo ikaw ang iniisip mong kamukha eh. Hindi ito tungkol sa pagiging narcissistic. Ang dami nang nagsabi na parang anak ko siya. Sad nga ni Adonis. Tumaas ang kilay ni May at tumawa ng sarcastic. Ha talaga? Sino? Yung mga tao mo? Mga tao mong takot sa'yo? Siyempre, oo lang sila lahat sa gusto mong paniwalaan.
Naiiritang tumingin nga si Adonis kay May. Hindi lang mga tao ko, pati yung guard na humabol sa kanya nung isang araw. Biglang tumigil si May. Sa ginagawa at tumingin kay Adonis na parang wala sa mood. Naniwala ka naman, utu-uto ka din eh. This is not a joke. Tignan mo siya, tapos sasabihin mo sa akin ng diretsyo. Walang resemblance? Wala kahit konti? Tumawa ng mas sarcastic si May habang nakatingin kay Adonis. Okay sige yung ilong, hindi sa'yo yung mata. Pwede na siguro kung squinting ka lagi. Pero yung ugali? Aba, hindi ko alam kung blessing o sumpa pero sige baka nga sa'yo nakuha yung pagiging bossy. Tumigil ka nga sa pagbibiro. Gusto ko ng seryosong sagot. Kung hindi mo sasabihin ngayon baka mapilitan akong mag-imbestiga. Tumigil nga si May sa ginagawa at tumitig ng diretso kay Adonis. E di mag-imbestiga ka. Maghanap ka pa ng mga mukhang magpapatunay na hinala mo ay totoo. Pero tandaan mo Adonis, kahit anong gawin mo, ang buhay namin ni Maximo wala sa kontrol mo. Nag-facepalm si Adonis at huminga ng malalim. Kung gusto mong iwasan ako, fine. Pero tandaan mo to, hindi kita titigilan hanggang hindi ko nakukuha ang sagot na gusto ko. At ang totoo, umisi ng bahagya ang babae. Habang hinahawakan si Maximo na nagtatago nga sa likod niya. At kung hindi siya anak mo, anong gagawin mo? Magsasorry? Magbibigay ng gift basket? O magpapalaundry ng mas maraming damit para lang hindi masayang ang oras mo dito? Napatingin ng matalim si Adonis. Pero napailing na nga lamang. Hindi mo talaga sineseryoso, no? Hindi kita sineseryoso, Adonis. Ang problema masyado kang assuming. Mag-move on ka. Para hindi masyadong stress. At iniwan niya nga ito nang walang pasabi kasama si Maximo. Kinabukasan, sa laundry room ng kondo, abala si May sa pagtutupi ng damit ng ibang kliyente habang pinipigilan ng sarili na mag-isip tungkol sa nangyari kahapon. Gusto niyang umiwas kay Adonis pero parang imposible dahil araw-araw itong nagpapalaundry. Hay naku, ang dami namang damit nitong mga tao dito. Akala mo wala ng sariling washing machine. Bumukas nga ang pinto at pumasok si Adonis. Suot nito ang puting polo shirt na halatang bagong laba pero may malaking mansya ng ketchup sa gitna. Mukhang kailangan ko ulit ng tulong mo, saad ni Adonis. Agad na pataas ang kilay ni May nang makita ang mansya. Ano na naman yan, Adonis? Bakit parang lagi ka namang may eksena? Hindi ba pinalabang mo na yan kahapon? Nagkibit balikat na nga lamang si Adonis habang nakangiti ng bahagya. Aksidente eh. Nagkaroon ng ketchup party sa balcony. Tumitig ng may duda si May nang tinanggap na ang damit. Ketchup party? Sino namang matinong tao ang nagpa-party ng ketchup? Matinong tao o hindi? Hindi ba trabaho mo na linisin ng ganito? At hindi ang mang-usisa? Ay nako, para ka talagang bata. Hindi ka marunong mag-ingat. Nilalagyan ni May ng sabon ng mansya nang napansin niyang tahimik si Adonis na nakatitig lamang sa kanya. Ano? Bakit ka nakatitig? Kung magtatanong ka na naman tungkol kay Maximo, sasabihin ko sa'yo ngayon pa lang, wala kang mapapala. Hindi ako magtatanong ngayon. Pero gusto kong makausap ka. May chance pa ba tayong dalawa? Anong chance pinagsasasabi mo? Sira ka ba? Matagal nang tapos lahat ng sa atin. Kung gusto mo ng drama, sorry, ubos na ang energy ko para dyan. I didn't ask na makipagbalikan sa'yo. Ako pa ang babalik kung ikaw naman ang unang umalis. Maswerte ka pa nga at hindi ako nagtanim ng galit sa'yo. Napakagatlabi na nga lamang si May sa inis at sinamaan ang tingin ng lalaki. Pakialam ko kung magalit ka. Share mo lang? Alam mo, May, minsan iniisip ko paano mo magagawang gumanyan. Parang lahat ng salita mo may kutsilyong nakatago. Ang bilis mong humiwa. Ano bang hugot mo, ha? Diretsahan lang tayo. At kung nasasaktan ka,
Baka naman masyado mong dinidibdib, sensitive ka pala eh. Sagot naman ni May. Hindi naman ako bato, May. Pero ikaw yata, parang laging may pader sa paligid mo. Ano bang problema mo? Tumigil sa paglalabas si May at tumitig kay Adonis. Hawak ang damit na may mantsa ng ketchup. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Lumapit ka para ipalaba to o para magpaalam na hindi ka naaalis sa buhay ko? Aalis ako kung yun ang gusto mo. Pero aminin mo muna, hindi mo rin ako kayang tuluyang iwasan. Alam mo kung bakit nandito pa rin tayo sa usapang to? Kasi hindi ka marunong tumanggap ng sagot. Ilang beses ko na bang sinabi na wala na? Sad ni May. Alam mo May, parang mas gusto pa kita kapag nagagalit ka. Kasi ibig sabihin hindi ka pa rin tuluyang makaka-move on. Ang kapal naman ng mukha mo, Adonis. Magpapalaba ka ba o gusto mong isama kita sa washing machine? Napahiling si Adonis pero ngumiti ng bahagya bago umalis ng laundry room. Samantala napailing na nga lamang si May habang iniisip kung paano niya may iiwas si Maximo sa mga plano ni Adonis. Pero kahit anong gawin niya tila hindi niya maalis ang kaba sa dibdib niya tuwing nagkikita sila. Tahimik ng gabi. Nagtatanggal ng mansya si May mula sa bagong batch ng labada. Habang si Maximo naman nabala sa paglalaro ng laruan sa isang sulok ng laundry room. Gaya ng dati, ginagawa ni May ang lahat para hindi na nga muling magkita sila ni Adonis matapos ang mga nangyari. Pero parang ayaw ng tadhana, natantanan siya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Adonis, may dala itong laptop at ilang papeles. May, nandyan ka pa pala. May papatulong sana ako sa mga laundry schedule ko, okay lang? Sir Adonis, may manager po kayo para dyan. Bakit kailangan pa akong lapitan nyo? My manager's not here. Ikaw rin naman ang malapit sa akin eh. Hi Maximo, anong ginagawa mo? Sad pa nga ni Adonis. Laro po dito. Tipid na sagot ng bata. May napansin si Adonis sa isang sulok. Isang lumang scrapbook na bahagyang nakabukas, nilapitan niya yon habang nagsisimula ng kabahan si May. Agad na tumayo si May at sinubukang agawin ng scrapbook. Huwag mong pakailaman yan, Adonis. Pero huli na. Binuksan ni Adonis ang scrapbook at nakita ang mga lumang litrato nila ni May noong sila pa. Sa gitna ng mga pahina may isang ultrasound photo na may date 6 na taon na ang nakakaraan. Napakunot ang noon ni Adonis habang tinititigan ang larawan. May ano to? Wala yan. Luma na yan. Huwag mo nang pakialaman pa. Huwag mo akong gawing tanga, May. Si Maximo ba to? Anak ba natin siya? Biglang tumahimik nga ang buong kwarto. Si Maximo na walang kalam-alam sa usapan ay patuloy pa ring naglalaro. Oo, Adonis. Ikaw ang ama niya. Biglang sad na nga lamang ni May. Napaupo si Adonis at hindi makapaniwala sa narinig. Do you know how much I waited to have a child with you? At alam mo yan, di ba? Napaiwas na nga lamang ng tingin si May sa narinig. Siya ang lumayo noon nang malaman kung gaano kayaman ang pamilya ni Adonis. Natatakot siyang isipin na baka maging komplikado ang buhay ni Maximo kung malaman ng pamilya ni Adonis ang tungkol sa kanya. Hindi ako nababagay sa mundo mo. Ayoko na si Maximo at ang magdusa dahil doon. Sad nga ni May. You're so insecure, you know that? I reassured you na hindi kita iiwan. Hindi naman kita pinabayaan, di ba? Pero iniwan mo pa rin ako. Insecure na kung insecure, Adonis. At ano? Ipagsisiksikan siya sa pamilya mo na sobrang perpekto at judgmental? Ano sa tingin mo ang gagawin nila sa atin? Lalaitin lang kami ng anak mo at magsasuffer lang kami dahil sa hindi kami fit sa standards nila. Tumayo na nga lamang si Adonis at hinaplos ang larawan sa scrapbook. Walang pakialam ang pamilya ko sa kung anong tingin nila. Ano ko si Maximo at wala silang karapatang husgahan siya. Biglang napalitan ng ibang emosyon ang mukha ni Adonis. Habang nakatingin sa anak, napaluhod siya sa harap ni Maximo at nilalabanan ang luhang namumuo sa kanyang mga mata.
Maximo, alam mo bang ako ang daddy mo? Napatingin nga si Maximo kay May at halatang nagugulahan. Mama, totoo po ba yun? Hindi nakapagsalita si May. Napayuko siya habang pinipigilan ng sariling maiyak samantalang si Adonis ay hinawakan ng balikat ni Maximo at ngumiti ng bahagya. Simula ngayon, hindi ka na mawawalan ng daddy Maximo, pangako yan. Ikaw po pala yung daddy na sinasabi ni Kuya Guard na wala ko? Saad ni Maximo. Maximo, sinong Kuya Guard yan? At ano bang pinagsasasabi mo? Si Kuya Guard ma, sabi niya po dati ang cool daw siguro ng tatay ko kasi ang kulit ko rin daw tapos ikaw pala yun, Sir Adonis. Hindi ka naman mukhang cool eh. Mukhang tama naman si Kuya Guard pero teka, bakit mo naman nasabi na hindi ako cool? Eh kasi po hindi ka marunong mag-joke. Kanina parang galit ka pa nga nung tinawag po kita. Napasimangot na nga lamang si May at nagtaas ng kilay kay Adonis. O yan, narinig mo? Hindi mo mapapaniwala ang anak ko. Nakul ka kasi nga ang sungit mo. Sumimangot pabalik si Adonis kay May. Masyado kang judgmental, May. Cool ako ah. Hindi ko palang pinapakita. Teka lang po, ma. Si Sir Adonis nga po pa talaga ang daddy ko? Singit nga ulit ng bata. Anak, hindi pa kasi. Anong hindi sigurado, May? Dugot laman ko siya. Bakit parang mas complicated pa ang paliwanag mo? Hindi mo kailangan magpaliwanag, bata yung kausap mo, hindi abogado. Sagutan pa nga nila. Parang expert na parenting bigla. Ikaw nga nilihim mo sa akin ang lahat. Napatingin si Maximo sa kanilang dalawa habang nakakunot ang noo. Grabe po kayong mag-away para po kayong mga bata. Sabi po ni Kuya Guard kapag daw magkaaway ang nanay at tatay dapat po may referee. Maximo, hindi kami nag-aaway, nag-uusap lang. Saad naman ni May. Nakatitig si Maximo sa ina na parang matanda. Ganito po ba ang usapan? Para kayong mga tandang nagsasabungan po eh. Natawa si Adonis at lumapit kay Maximo. Ang talas ng dila mo, Maximo, kanino ka kaya nagmana? Hindi po sa'yo, Sir Adonis. Sabi nga ni Kuya Guard, mas cool daw ang tatay ko eh. Ikaw po, hindi ko po talaga nakikita eh. Natawa ng hindi sinasadya si May at tumingin kay Adonis. Ayan, pati anak ko sinasabi ng hindi ka cool. Hindi mo na kailangan ng DNA test, sigurado akong hindi ka nagmana sa kanya. Cool ako. Ay, huwag mo na kasing ipilit pa. Sir Adonis, parang kailangan mo na lang po sigurong mag-practice. Kung ikaw talaga ang daddy ko, dapat mas cool ka pa sa akin. Ayan na, Adonis, sinusukat ka na ng anak mo, kaya mo pa ba? Sure, pero sa ngayon okay na siguro kung tawagin mo na akong daddy. Napaisip sandali si Maximo, tapos ngumiti ng malaki. Sige na nga po, daddy, Sir Adonis. Natawa ng malakas si May. Hay nako May, pati ikaw sumasakay pa. Ngunit habang nagkakaayos ang lahat, alam nilang hindi pa tapos ang laban. May mas malaking problema silang haharapin. Ang pagpapaliwanag sa nakaraan at kung paano nila mabubuo ang pamilyang minsang nasira ng kanilang sariling mga desisyon. Kinabukasan, sa condominium lobby, tahimik na inaasikaso ni May ang mga bagong labahin nang biglang bumungad si Scarlett. Kasama ang ilang mga kaibigan nito at nakapula ito, napaka-elegante at halatang sanay na sanay sa atensyon. Sa harap ng lahat tinawag nito si May. Kilala ni May si Scarlett dahil ito lang naman ang naririnig niyang fiancé ni Adonis. Minsan niyang nakitang bumibisitang babae sa kondo ng lalaki, pero lagi namang nagagalit si Adonis rito. Oh, ikaw pala ang laundry girl. You must be May, right? Opo ma'am, may papadalo po ba kayong labahin? Tanong na lamang ni May. Tumawa ng bahagya si Scarlett habang nakapamewang. Oh no honey, I don't trust my clothes with just anyone. I just wanted to see kung ano ang itsura ng babaeng pinagkakabalahan ni Adonis. I have to admit, medyo unexpected. Nagsimula nang magbulungan ang mga tao sa paligid. Kita sa mukha ni May ang pagsisikap na huwag magpaapekto pero halata rin ang bahagyang pagkailang. Pasensya na po kung may namiss po akong trabaho, Ma'am Scarlett. Kung may problema po kayo, sabihin niyo lang po sa akin. Ikaw ang problema.
Alam mo ba kung anong sinasabi ng mga tao tungkol sa'yo? That you are trying to use your son para matrap si Adonis. Clever! Pero hindi uubra sa akin yan. Pagkatapos nga ng pag-uusap nila tungkol kay Maximo, nalaman pala ng iba dahil may nakarinig na nag-uusap sila tungkol doon. Biglang sumingit si Maximo, nakararating lamang hawak ang paborito nitong laruan. Mama, sino po tong ate? Ba't para pong galit siya sa'yo? Napatingin si Scarlett kay Maximo at para bang sinadya pa nga talaga nitong magtaas ng boses para marinig ang lahat. So this is the child. Cute. But I wonder kung kanino siya nagmana. Definitely not Adonis. Mas mukha siyang ordinary. Tumingin pa nga ito mula ulo hanggang paa. Huminga ng malalim si May. Hinila niya si Maximo palapit sa kanya at malayo kay Scarlett. Okay lang na siyang minamaliit. Wag lang ang kanyang anak. Pasensya na po Ma'am Scarlett Pero kung ang pakay niyo po makipagtalo, wala po akong oras para dyan. May trabaho po ako. At wag niyo pong idadamay ang anak ko. That's right. Trabaho lang ang bagay sa'yo. At kung matalino kay iwas ka kay Adonis. Alam mo naman sigurong hindi kanya ka-level, di ba? Kung ayaw mong idamay ko ang anak mo. Napangiti si May. Ngunit halata ang determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi na nga niya kaya ang ginagawang pambabastos ni Scarlett lalo na't nadadamay pa si Maximo. Kalmadong ngunit may diin ang kanyang boses nang magsalita siya. Ma'am Scarlett, kung ganito po kayo sa lahat ng tao na tingin nyo, hindi nyo ka-level. Naiintindihan ko po kung bakit laging galit si Adonis sa inyo tuwing bumibisita kayo. Nagulat si Scarlett, ngunit pinilit nga nitong panatilihin ang kanyang postura. Napalingon din ang mga nakikinig sa paligid halatang naaaliw sa pagiging palaban ni May. At tungkol po sa anak ko, pasensya na kung hindi siya pumasa sa pamantayan nyo, pero hindi ko po kailangan ng opinyon ng isang tao na hindi alam ang kahulugan ng respeto. Hindi po ordinaryo si Maximo. Siya po ang pinakamagandang bagay na dumating sa buhay ko. At sa tingin ko, sa dami ng ganda at elegance na meron kayo, kulang po kayo sa ganung klaseng yaman. Napansin ng lahat ang biglang pagkunot ng noo nito. Pardon me? Hindi mo ba alam kung sino ko? Kayo po ang fiancé na mukhang mas maraming oras para sa mga tao dito kesa sa partner nyo. Kung gusto niyo pong makipag-usap kay Adonis, mukhang mali po kayo ng kausap. Sad nga ni May. May bahagyang tawa nga sa likod ng mga tao at halata kay Scarlett na nasasapawan na nga siya. Pero bago pa ito makasagot, tumingala si May, hawak pa rin si Maximo. Pasensya na po, pero marami pa po akong trabaho. Kung gusto niyo pong magsabi ng kung ano pang opinion niyo, baka mas mabuting dumiretso na po kayo kay Adonis. Ako po wala na pong oras para makinig pa. Tumalikod si May, pero bigla na nga lamang humakbang si Scarlett, palapit at hinawakan ang braso niya nang mahigpit. Huwag mo kong babastusin. Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Isa ka lang. Bago pa nga matapos ni Scarlett ang sasabihin, marahan ngunit may diin na inalis ni May ang kamay nito sa kanyang braso. Tumayo siya ng tuwid. Hinarap si Scarlett ng direkta. Isa lang pong ano? Ma'am Scarlett, isa lang single mom na nagsisikap para mabuhay ang anak niya? Isa lang ordinaryong tao na hindi sumusuko kahit nilalait ng iba? Kung ang pagiging isa lang ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng dignidad, may pagmamalaki ko po yun. Kaysa naman sa pagiging elegante pero walang respeto. Nanginginig sa galit si Scarlett. Ngunit bago pa nga ito makapagsalita, itinuloy ni May ang kanyang sinabi. At tungkol sa sinasabi niyo, kung akala niyo po na mapapatahimik niyo ako sa pang-aapak niyo, nagkakamali po kayo. Hindi ako takot sa inyo, Ma'am Scarlett. Kung inaakala niyong kaya niyong kontrolin sa Adonis gamit ang pangmamaliit sa iba, baka oras na para tignan niyo po kung bakit hindi niyo po siya mapanatili sa tabi niyo. Nagkagulatan nga ang mga tao sa paligid. Lumapit si Maximo at hinawakan ang kamay ng ina na tila nagbibigay ng lakas dito. Ang kapal na mukha mo? Sinong nagsabi sa iyo na pwede kang sumagot-sagot sa akin ng ganyan? Napakunot noo si May.
nagtaas kilay pa. Wala pong nagsabi sa akin, ma'am. Pero hindi ko na po kailangan ng permiso para ipagtanggol ang sarili ko, lalo na po ang anak ko. Kung gusto niyo pong ipakita na mas mataas kayo, may papayo ko pong gawin niyo po nang hindi naninira ng iba. Baka po mas magustuhan kayo ng tao kung ganyan. Napahinto si Scarlett. Halatang walang may sagot. Sa halip na magpatuloy, umiwas ito ng tingin at biglang tumalikod. Nagmamadaling umalis kasama ang mga kaibigan. Nanahimik. Huminga ng malalim si May. Tumingin siya kay Maximo at ngumiti. Pilit na ibinabalik ang kanyang kalmadong ekspresyon. Halika na anak, marami pa tayong gagawin. Nagpatuloy si May sa kanyang trabaho habang ang mga tao sa paligid ay tahimik na bumalik sa kanilang ginagawa. Pero halata sa kanilang tingin ng respeto at paghanga sa tapang na ipinakita niya. Kinagabihan, sa unit ni May, tahimik na nag-iisip si May sa tabi ng bintana. Hindi niya mapigilang maiyak habang iniisip ang sinabi ni Scarlett. Para sa kanya, hindi lang sarili niya ang nasasaktan. Takot siyang madamay si Maximo sa gulo. Biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, nandoon si Adonis. Seryosong muka at halatang may nalaman. May, anong ginagawa mo dito, Adonis? Gabi na. Sinabi sa akin ni Scarlett ang ginawa niya. I'm sorry, May. Hindi ko alam na gagawin niya yon. Sorry? Anong magagawa ng sorry mo? Nasaktan na ako, Adonis. Pero hindi yun ang inintindi ko. Si Maximo, ayoko madamay siya sa buhay mo. Akmang yayakapin na nga sana ni Adonis, pero agad nga niya itong itinulak. Huwag mo kong yakapin. Ayokong ma-issue na naman tayo. Bakit ba masyado kang apektado? Wala naman akong pakialam ah. Umiwas ng tingin si May habang pinunasan ng luha. Adonis, engaged ka ba talaga kay Scarlett? Oo. Honest naman na sagot ni Adonis. So anong ginagawa mo dito? Bakit ka pa bumalik? Hindi mo ba naiisip kung gaano ka gulo yung sitwasyon natin? May anak ako, may anak tayo pero engaged ka sa iba. Planado lang ang engagement namin. Pero hindi ako in love sa kanya. If you want me na tigilan yon, I'm willing to do it. Akala mo ba matatapos ang lahat kung iiwan mo siya? Ang mundo mo, ang buhay mo, hindi namin pwedeng pasukin ni Maximo. Ayokong masira ang lahat ng pinaghirapan mo dahil sa amin. Hindi ko iniisip kung anong mawawala sa akin. Ang iniisip ko, kung paano ko may babalik kayo sa buhay ko. Gagawin ko ang lahat, May. Kahit ano. Huwag mong gawing ganun kalaki ang sakripisyo para sa amin. Hindi namin kailangan ng komplikasyon. Ang kailangan namin ni Maximo, tahimik na buhay. Humakbang muli si Adonis at tinangkang hawakan ng kamay niya. Ngunit tumiwas si May. May, you don't understand. My life has no meaning without you. Kung ang kailangan ay iwan si Scarlett, gagawin ko yun. Hindi siya mahalaga kumpara sa'yo. Ayoko maging babaeng pinili pero ikinasira mo. Ayoko. Sad naman ni May. Kung gusto mo akong umalis, sabihin mo ngayon. Sabihin mong hindi mo ako mahal at iiwan kita. Pero kung hindi mo kayang sabihin, hindi kita titigilan. Tila nagbabanta naman na saad ni Adonis. Tahimik na nagkatitigan ng dalawa. Kapwa hindi sigurado kung paano haharapin ang masalimuot nilang sitwasyon. Ngunit sa likod ng mga salita, ramdam nila ang hindi may tatangging damdamin na muling nabubuhay. Isang pagmamahalang pilit nilang itinatanggi sa gitna ng gulo at takot. Tama na, umalis ka na. Hindi mo kayang ayusin to. At hindi ko kayang tanggapin na masira ang lahat dahil sa atin. Walang nagawa si Adonis, kundi lumabas nga ng pintuan. Bitbit ang bigat ng kanilang pinag-usapan. Pagkatapos nitong umalis, si May ay tuluyang bumagsak ang luha. Tahimik siyang umiyak habang yakap ang sarili, iniisip kung tama ba ang naging desisyon niya. Kinaumagahan, habang abala si May sa paghahanda ng agahan para kay Maximo, biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinalubong nga niya ang tawag habang nagmamadaling inilipat ang frying pan sa kalan.
Hello? Opo, si May po to. May, kailangan kang pumunta dito sa opisina. May problema raw na nangyari at gusto kang kausapin ng management. Problema? Anong problema po? Wala naman akong nagawa. Hindi ko rin alam ang detalye pero seryoso daw to. Dumaan ka agad dito. Matapos ang tawag, mabilis na inayos ni May si Maximo at dinala ito sa kapitbahay para doon muna iwanan. Pagdating ni May sa opisina ng management, mainit ang tingin ng mga tao sa paligid. Tahimik siyang pumasok sa conference room kung saan naroon ang kanyang manager, 2 miyembro ng management team. May, napagdesisyonan ng management na ilipat ka sa ibang branch. Anunsyo nga ng isang management team. Ha? Bakit po? Anong nangyari? May natanggap kaming reklamo mula sa isang kliyente. May mga sinabi raw siyang hindi maganda tungkol sa trabaho mo. Pero, sana po binerify niyo muna. Ginagawa ko pong trabaho ko ng maayos. Sino po bang nagreklamo? Si Ma'am Scarlett. Sinabi niya raw na hindi ka professional sa mga kliyente at nagkaroon daw ng insidente na hindi ka nakapagbigay ng tamang serbisyo. Hindi po totoo yan. Wala po akong ginawang masama, ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Alam ko kung bakit niya ginagawa to. May, alam kong mabuting empleyado ka. Pero masyadong malakas ang impluensya ng taong nagreklamo, hindi natin to pwedeng baliwalain. Singit naman ang manager. So, dahil lang mayaman at makapangyarihan wala akong laban, ganun lang? Ito ang pinakamabuting paraan para maiwasan ang mas malaking problema. Pansamantala lang naman ang paglilipat na to. Hindi na nga sumagot si May. Tahimik siyang lumabas ng opisina. Alam niyang si Scarlett ang nasa likod ng lahat ng to at tila sinasadya nitong sirain ang buhay niya. Pagdating niya sa bahay, hindi niya maiwasang mag-isip. Paano pa siya makakapagtrabaho kung patuloy siyang haharangin ni Scarlett at paano niya may papaliwanag ang lahat kay Adonis nang hindi ito masasangkot? Nagliligpit na nga siya ng kanyang mga gamit sa staff quarters. Habang inaayos ang mga lumang gamit niya, biglang napansin niya ang isang envelope na nakasiksik sa likod ng isang kahon na matagal na ngang nakatambak sa sulok. Ano to, parang luma na, kanino kaya to? Pagbukas ng sobre, tumambad sa kanyang isang sulat na tila may kalumaan na. May bahagyang luhang tinta sa papel. Ang address ng sulat ay para kay Mr. and Mrs. Virgo, ang foster parents ni Adonis. Sa umpisa, nagatubili nga siyang basahin ito pero sa huli, nanaig ang kanyang kuryosidad. Nilalaman ng sulat. Mahal na Mr. and Mrs. Virgo, maraming salamat po sa pagtanggap kay Adonis bilang inyong anak. Alam kong ibibigay ninyo sa kanya ang lahat ng pagkakataon na hindi ko maibibigay noon. Mahal na mahal ko po siya. Pero hindi ko siya kayang alagaan ng maayos dahil sa kahirapan. Ang tanging hiling ko lang ay huwag niyo sanang kalimutan kung saan siya nagmula. Ako'y simpleng laundry staff lang dito noon at pinangarap kong mabigyan siya ng mas magandang buhay kesa sa mibibigay ko. Mahal na mahal ko siya. At kahit hindi niya malaman na ako ang tunay niyang ina, hiling ko pa rin ang kanyang kasiyahan. Maraming salamat at naway palaging maging masaya si Adonis. Maria Cruz. Napakunot noo si May. Laundry staff? Si Maria Cruz? Siya ang tunay na nanay ni Adonis? Biglang bumalik sa isip niya ang mga panahong nagkukwento si Adonis tungkol sa mga magulang niyang laging abala sa negosyo. Hindi nito kailanman nabanggit na ampun pala siya. Napaupo si May sa kama. Tanga ng sulat na parang ito ang sagot sa maraming tanong nasa isip niya. Ngayon, malinaw na nga sa kanya kung bakit madalas napakiramdam ni Adonis na tila may kulang sa buhay niya kahit pa nasa kanya na ang lahat. Kinagabihan, habang nag-e-empake siya ng mga natitirang gamit, paulit-ulit na umiikot sa isipan ni May kung dapat ba niyang sabihin kay Adonis ang tungkol sa sulat. Alam nga nito ang magbibigay linaw sa pinagmulan ni Adonis. Ngunit natatakot din siya, baka lalong lumala ang sitwasyon nila. Naputol ang pag-iisip niya
nang biglang tumunog ang telepono niya. Hello? May, where are you? Hindi kita nakita rito. Your coworker told me na umalis ka na. May nangyari ba? Oo, Adonis. Magta-transfer na ako sa ibang branch. Wala naman, normal lang na reshuffle lang staff. Really, May? I know you. Hindi ka alis ng basta-basta. May kinalaman ba to kay Scarlett? May ginawa ba siya? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Trabaho lang to. Besides, mas okay rin na lumipat ako para naman may ibang environment. Routine na kasi dito. Hindi ako naniniwala. May, tell me the truth. This doesn't feel right. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Kaya kitang tulungan. Sad nga ni Adonis. Hindi lahat ng bagay kailangan mong pakialaman. Saka kaya ko naman ng sarili ko eh. Matagal na akong sanay sa gawain na tong mag-isa. Biglang binaba ni May ang tawag bago pa siya tuluyang bumigay at maiyak sa harap ng telepono. Pagtingin niya sa paligid ng kwarto, tila biglang bumigat ang atmosphere. Alam niyang tama ang ginagawa niya. Pero bakit parang may malaking bahagi ng puso niya ang hindi sumasang-ayon? Kinabukasan, punta na si May sa bagong branch at napansin niyang tila mas maayos ang kalagayan roon. Ngunit kahit gaano kaganda ang bagong simula, ramdam niya ang kakulangan. Samantalang si Adonis ay hindi pa rin mapakali sa nangyari. Lumipas ang ilang araw at hindi nagbago ang sitwasyon ni May. Sa bagong branch, halos araw-araw siyang pinupuna ng mga supervisor at binibigyan ng hindi makatarungang trabaho. May ilang pagkakataon pa na tila sinasadya siyang ipahiya sa harap ng mga kliyente. Napagtanto ni May na ito'y hindi simpleng reshuffle lang. May mas malalim na dahilan sa likod nito at siguradong may kinalaman si Scarlett. Hawak ang naipon niyang pera. Naisip ni May na bumalik sa probinsya. May sapat na siyang kapital para magtayo ng maliit na negosyo at magsimulang muli kasama si Max. Mabilis niyang inayos ang lahat, mula sa pagre-resign sa trabaho hanggang sa pagpaplanong umuwi. Samantala, si Adonis ay hindi mapakali. Matagal na niyang napapansin ang kakaibang kilos ni Scarlett. Bukod pa dito, nalaman niya mula sa isa sa mga staff na pinaalis si May mula sa dati nitong branch dahil sa reklamo ng isang prominenteng kliyente. Agad niyang hinarap si Scarlett sa galit. Ikaw ba ang may kagagawa ng lahat ng to? Anong kinalaman mo sa pag-transfer kay May? Umismid lamang si Scarlett. Bakit mo ko sinisisi? Kung na-transfer siya, ibig sabihin hindi siya competent. Don't lie to me, Scarlett. I know what you're capable of. Ano bang problema mo kay May? She's your past, Adonis. I'm your present and your future. Hindi mo ba nakikita? Sinisira niya ang lahat ng pinaghirapan natin. Wala siyang sinisira, Scarlett. Kung may sinisira man dito, ikaw yun. Ngayon, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano pang tinatago mo? Fine. She's nothing, Adonis. She doesn't even deserve your attention. Bakit ba kasi pati siya iniintindi mo? She doesn't even know the truth. Hindi ka isang Virgo. Na isa ka lang ampon. Biglang natahimik si Adonis. Sa mga salitang yun parang yumanig ang buong mundo niya. Anong sinabi mo? Explain now. Wala nang magawa si Scarlett, kundi ang magtapat. Sinabi niya na ampun lamang si Adonis at ang tunay niyang mga magulang ay simpleng mga manggagawa. Natuklasan niya ito mula sa mga dokumento ng pamilya Virgo, ngunit hindi niya kailanman akalaing lalabas ang lihim na ito sa kanilang argumento. Pagkatapos ng revelasyon, agad na nagdesisyon si Adonis na hanapin si May. Napagtanto niya na siya lamang ang makakasagot sa mga tanong na gumugulo sa isipan niya. Habang naghahanda na si May at si Max na umalis papuntang probinsya, hindi niya alam na papunta na rin si Adonis upang harapin siya at malaman ang buong katotohanan. Sa kabilang dako, naghahanda na si May
para sa pag-alis nila ni Max nang biglang may kumatok sa pintuan. Sa pagbungad niya, nakita niya si Adonis, pagod ang mukha at halatang wala pa itong tulog. "Adonis, anong ginagawa mo dito?" tanong nga ni May. Hindi sumagot si Adonis at mabilis na niyakap ng mahigpit si May. Gustong itulak ni May ang lalaki pero parang nangihina nga ang kanyang mga tuhod at kailangan niya lang ang yakap nito. "Wait for me, May. Please?" "Adonis." Kumalas ng yakap si Adonis at doon nakita ang mga luha sa mga mata nito. Parang dinaganan ng libo-libong kutsilyo ang puso ni May. "Ang hirap ng sitwasyon ko ngayon, pero kayong naging lakas ko. Sana hintayin niyo ako." Pumikit ng matagal si May at ngumiti ng matipid. "Okay, pero ito na ang huling chance mo, Adonis. Maghihintay kami sa'yo." Bago tuluyang bumalik si Maeve sa probinsya, sinabi ni Adonis na kakausapin niya ang kanyang mga magulang at aayusin ang lahat. Nangako siyang susunod kay Maeve at sisimulan nila ang kanilang bagong buhay kasama si Max. Habang pinagmamasdan si Adonis na lumayo, hindi maiwasang tumulo ang luha ni Maeve. Ito na ang simula ng bagong kabanata. Isang kabanatang puno ng pag-asa, ngunit hindi rin mawawala ang mga hamon na kailangan nilang harapin ng magkasama. Sa loob ng 7 buwan, unti-unting bumuo ng bagong buhay si Maeve sa probinsya kasama si Max. Nagkaroon siya ng maliit na negosyo, isang bakery na mabilis na pumatok sa mga tao dahil sa kanyang masarap na tinapay at pastries. Pero kahit abala siya, hindi pa rin niya maiwasang maalala si Adonis. "Akala ko ba, May, tapos na? Pero bakit umaasa ka pa rin? 7 buwan na. Wala naman na siguro talaga siyang balak." Naputol nga ang kanyang pag-iisip nang pumasok si Max. Nagaling sa paglalaro sa labas. "Ma, sabi ni Kuya ang sarap daw po ng pandesal mo. Marami na namang bumili." "Oo naman, basta ikaw ang inspirasyon ko. Palaging masarap ang pandesal ni Mama." Bakit kaya hindi pa ulit nag-asawa ikaw? Sabi ni Lola maganda ka daw at marami namang nagkagusto sa'yo. Nagulat nga si May sa tanong ng anak. "Bakit mo naman naisip yan? Hindi naman kailangan ng asawa para maging masaya tayo ah. Tsaka, may daddy ka pa. Gusto mo bang magalit sa'yo yun?" "Eh di si daddy na lang yung maging asawa mo po, pwede naman yun, di ba?" Natawa na nga lamang si May sa inosenteng sagot ni Max. "Naku anak, hindi ganun kasimple yon. Minsan may mga bagay na hindi na nga maibabalik pa sa dati." Bakit po ma, ayaw na ba ni daddy sa atin? Napabuntong hininga na nga si May at hinila si Max paupo sa tabi niya. "Hindi naman sa ayaw anak, pero minsan may mga tao na kahit mahal mo, kailangan mong pakawalan kasi hindi na tama para sa inyong dalawa." "Pero mahal mo pa rin po ba si daddy?" "Oo naman, mahal ko pa rin siya pero hindi lahat ng pagmamahal nangangahulog ang dapat magkasama. Ang mahalaga ngayon, nandito ka at masaya tayo." "Okay po ma, pero kung bumalik si daddy papasukin mo pa rin siya, di ba? Kasi gusto ko po siya makita ulit." Napangiti si May at hinaplos ang buhok ng anak. "Tignan natin. Pero sa ngayon mas mabuting mag-focus tayo sa mga bagay na nagpapasaya sa atin. Tulad ng bakery natin at ang masasaya nating araw dito." Biglang tumunog ang kampanilya ng pinto ng bakery. Hudyat na may bagong customer. Napatingin si May sa pinto ngunit nagulat siya nang makita kung sino ang pumasok. "Mukhang masarap ang pandesal dito, pwede ba akong bumili?" Nakasuot ito ng simpleng polo at jeans, pero sa halip na pumasok ng diretsyo, may kinuha ito mula sa bulsa ng kotse. Lumapit siya sa counter. May hawak na maliit na kahon. "Good morning, May. Ang ganda ng bakery mo ah, pero kulang pa ang isang bagay." Napakunot nga ang noo ni May habang patuloy sa pag-ayos ng paninda. "Kung order ka, umorder ka na lang. Huwag kang magsayang ng oras ng ibang customer." Saad nga ni May. "Hindi ako order, pero may bibigay ako para sa'yo." Pagkasabi niya nito, binuksan niya ang kahon
At tumambad nga ang isang simpleng ngunit eleganteng singsing. Napatigil si May at napatulala. Ngunit agad na nagbalik ang kanyang seryosong ekspresyon. Adonis, ano bang kalokohan to? Bigla ka na lang susulpot tapos... May, gusto kitang pakasalan. 7 buwan kitang hindi nakasama at araw-araw kong pinagsisihan hindi kita sinundan kaagad. Kaya andito na ako ngayon. Habang hindi pa huli ang lahat. Halos matawa nga si May sa sinabi nito. Kahit medyo kinilig at tumiling habang pilit pinapanatili ang kontrol sa kanyang emosyon. Paano mo naisip na papayag ako? Hindi mo nga ako niligawan tapos magpo-propose ka lang bigla? Kung hindi ka pumayag ngayon ayos lang. Pero hayaan mong ligawan kita araw-araw. Kung yan ang kailangan para patunayan ko na seryoso ako gagawin ko. May, gusto kong maging asawa ka at kasama si Max at bubuuin ang pamilya natin. Hindi malaman ni May ang isasagot. Ramdam niya ang sinseridad sa mga salita ni Adonis. Ngunit hindi rin niya mapigilang magduda dahil sa mga pinagdaanan nila. Tumayo siya ng maayos at tuminga ng malalim. Kung gusto mo talagang patunayan, simulan mo sa pagtanggap na hindi agad-agad makukuha ang oo ko. Araw-araw kitang liligawan, May. Hanggang sabihin mo sa akin handa ka nang magsuot ng singsing na to. Nagikot si Adonis para umalis. Bago nga lumabas, huminto siya saglit. Huwag mo akong pigilan kung dumating ako bukas ha. Maraming plano ako nakaline up para sa paniligaw ko. Pagkalabas nga ni Adonis, naiwan si May na nakatayo sa likod ng counter. Hindi alam kung matatawa o maiinis. Ngunit saka ay buturan ng kanyang puso, alam niyang may kaunting pag-asa itong dala. Kinabukasan maagang nagbukas ng bakery si May. Hindi niya alam kung seryoso si Adonis sa sinabi nito. Ngunit nagulat nga siya nang makarinig ng sigaw sa labas. Nasa harap ng bakery si Adonis at nakasuot ito ng barong. May dalang gitara at 3 lalaking taga-kanta rin. May, bumangon ka, lalabas ka dyan. Nandito na ang biggest fan ng pandesal mo. Hindi makapaniwala si May. Lumabas nga siya ng pintuan at hindi siya handa sa sumunod na eksena. Si Adonis, nakatayo kasama ang 3 musikero at seryosong kumakanta ng kundiman. Napapailing si May at natatawa ngunit hindi maitago ang pamumula ng kanyang muka. Lumapit siya sa harap ng bakery at tinignan si Adonis. Anong trip to? Tinabi nga ni Adonis ang gitara. Eto ako sa harap ng bakery mo. Ginagawa ang lahat para mapansin mo. Kung gusto mong mapansin, hindi mo kailangan magdala ng banda. Sad nga ni May. Paano kita mapapasaya at haharanahin, di ba? Hindi nakapagsalita si May. Bago pa nga siya makasagot, biglang lumapit si Adonis at iniabot ang isang basket na puno ng sari-saring gulay at prutas. Hindi ko lang nililigawan ang puso mo. Pati na rin ang pamilya mo. Sabi ng mga matatanda, hindi sapat ang bulaklak. Kailangan praktikal. Kaya heto, pang sinigang mo mamaya. Hindi napigilan ni May ang tumawa. Ang awkward ngunit sinseridad ni Adonis ay malinaw nga sa bawat kilos nito. Ikaw na yata ang pinakakakaibang manliligaw na nakilala ko. Kakaiba talaga ako at gagawin kong lahat para patunayan sa iyo yun. Tignan natin kung hanggang saan naabot ang effort mo. Tila nagbabanta naman na saad ni May. Kahit sa dulo ng mundo, May. Kahit sisigaw pa ako sa buong barangay kung kinakailangan. Huwag kang mag-alala, Adonis. Hindi mo kailangan sigawan ng buong barangay. Pero baka nga gusto nilang makita ang ganyang palabas araw-araw. Magandang ideya yan. Baka bukas magdala na ako ng marching band. Huwag na, uy. Baka mapalayas ko pa dito. Natatawang saad na nga lamang ni May. Hindi ako aalis, May. Hindi na ulit. Kung kailangan kong tumambay sa harap ng bakery mo araw-araw para lang makita kang ngumiti, gagawin ko. Pati para sa anak natin. Sa mga sumunod na araw, nagpamala si Adonis ng iba't ibang tradisyonal na gawain. Tinulungan niya si May sa pagbubuhat sa kanyang business. Inalok niyang masukin ng bakery ng libreng kape. Sabay sabing tulong na raw niya para nga mapakilala ang bagong bestseller ni May.
Isang hapon matapos ngang mahabang araw ng pagbebenta, napansin ni May na walang tao sa bakery. Lumabas nga siya para isara ang tindahan ngunit nagulat siya nang makita si Adonis sa harapan. May dalang isang simpleng hapunan. Alam kong hindi ka pa kumakain. Kumain ka muna bago ka magpahinga. Adonis, hindi mo kailangan gawin to araw-araw. Gusto kong gawin, May. Hindi dahil sa kailangan, kundi dahil gusto ko. Gusto kong alagaan ka, kahit pa unti-unti. Napaupo si May at sinimulang tikman ng pagkain. Totoo ba talaga itong ginagawa mo? Hindi ka pa magsasawa? Kung para sa iyo, May, hindi ako magsasawa. Hindi mapigilang mapansin ni May kung paano naging iba si Adonis. Ang dating lalaki na tila walang pakialam ay ngayon punong-puno ng tiyaga at dedikasyon. Isang umaga nagtitimpla ng kape si May sa bakery nang biglang bumungad si Adonis, nakasuot ng apron na may nakasulat na official bakery boy ni May. May dala siyang isang tray ng mga cupcakes na mukhang minadali nga ang dekorasyon. Bakit ka may dalang tray ng mukhang sinumpang cupcake? Bakit hindi mo ba nababasa? Special yan. Saad pa nga ni Adonis. Pagtingin ni May, nakita niyang may nakasulat na mga letra gamit ang colored icing sa bawat cupcake. Ang mga nakasulat ay, May, sagutin mo na ako. Natigilan si May. Napailing siya, pero hindi niya mapigilang matawa sa kalokohan ni Adonis. Hindi mo man lang inayos ang sulat, parang galing sa kinder ah. Galing nga sa puso yan. Hindi ba mas mahalaga yun? Saka, wag mo akong maliitin. Ako pa rin ang pinakagwapong bakery boy mo. Ano ba talagang gusto mo, Adonis? Lahat na yata ng paraan ginawa mo. Ano pa bang kulang? Isa lang ang kulang, May. Yung oo mo. Sabihin mo na kasi, hindi na ako magpapaputok ng kwitis o magpaparada sa plaza. Gusto ko lang marinig na mahal mo rin ako. Tumahimik nga si May at tiniwas ang tingin kay Adonis. Lumapit si Adonis at hinawakan ng tray ng cupcakes na parang bata na nagmamakaawa. Kung ayaw mo talaga, edi kainin ko na lang lahat ng cupcakes na to sa harap mo. Pero baka maiyak ako habang kumakain. Hindi na napigilan ni May ang sarili. Napahalakak siya nang malakas at halos mabulunan sa sariling tawa. Ang kulit mo. Sino bang nag-utos sa'yo na gumawa ng ganito? At sinong nagsabi sa'yo na ganito ang paraan para sagutin kita? Walang nag-utos. Self-taught ako pagdating sa pagkuha ng atensyon mo, ikaw kasi parang guard dog ng puso mo, ang hirap makalusot. Baka kasi hindi ikaw yung tamang tao para makapasok. Pangasar pa nga ni May. Kung hindi ako, sino? Si Maximo nga boto sa akin ako na nga yung laging hinahanap niya kapag wala ako dito. Hindi mo ba ramdam ang suporta niya sa akin? Napailing si May, pero hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang labi. Kung boto nga siya, pero ako hindi, anong gagawin mo? Taas noong saad niya ni May. Simple lang, maghihintay. Araw-araw, tatayo ako dito sa bakery mo, magtitimpla ng kape at gagawa ng sinumpang cupcakes. Hanggang sa makuha ko ang oo mo. Sus, bolero, ewan ko sa'yo. Para kang batang hindi marunong sumuko. Hindi mo ba alam may bagong batas sa lungsod, bawal sumuko ang gwapong bakery boy kay May? Napahalakak si May at tumiling. Pero nang tumingin siya kay Adonis, nakita niya ang seryoso at puno ng pagmamahal nitong tingin. Adonis, seryoso ka ba? Hindi lang to biro para sa'yo? Hindi to biro. Mahal kita at handa akong maghintay kung kailan mo ako kayang mahalin. Natigilan si May. Kita niya ang katapatan sa mukha ni Adonis. At sa unang pagkakataon naramdaman nga niyang hindi na nga lamang laro ang lahat ng ginagawa nito. Makalipas ang ilang araw, hindi tumigil sa Adonis sa pagpapasikat kay May. Araw-araw siyang may pakulo, isang beses ay nagdala siya ng bulaklak pero galing sa hardin ng kapitbahay. Kaya muntik na nga siyang mapagalitan. Isa pang beses nagdala nga siya ng gitara at kumanta sa harap ng bakery pero sintonado naman. Biglang pumasok si Adonis kasama si Maximo sa bakery. May dala silang isang malaking papel na may nakasulat na, "Mission, pakiligin si Mommy May."
Hoy, ngayon dinamay mo naman ang anak mo. Saad nga ni May. Correction, anak natin. At hindi ko siya dinamay, nag-volunteer nga siya para tulungan ako. Saad pa nga nito. Tama Maximo? Napailing nga si May habang itinatago ang ngiti at kilig. Lumapit siya sa dalawa at tinignan ng malaking papel. Mission? Ano naman ang plano niyo? Biglang inilabas ni Maximo ang isang maliit na kahon mula sa bag. Pagbukas niya isang pares ng handmade bracelets, ang laman gawa sa makukulay na beads na halatang pinagpuyatan nila. Para sa'yo, Mama. Gumawa ako ng mom bracelet tapos si Daddy Adonis gumawa ng love bracelet. Pero pangit yung kanya kaya ako na lang pong nagayos. Max, ang sweet mo naman. Pero Adonis, bakit ba kailangan mo pa akong suyuin ng ganito? Kasi may mahal kita. Mahal ko kayong dalawa ni Max. At kung kailangan kong gumawa ng bracelet, cupcake, o kahit bahay na gawa sa kahoy para patunayan yung pagmamahal ko sa inyo, tatanggapin ko. Kahit bahay? Aba, malaki-laki yun na. Sigurado ka ba? Saad pa nga ni May habang bahagyang natatawa. Kayang-kaya. Pero baka di magtagal kasi si Max. Gusto na raw niya ng treehouse. Opo, Mama. Ang taas ng treehouse. Kita yung buong barangay eh. Napahagik-gik si May. Tuluyang bumigay nga ang puso niya sa kakornihan nga ng dalawa. Lumuhod siya para yakapin si Maximo sabay tingin kay Adonis. Thank you, Adonis. Saad nga ni May. Isang gabi nagayos ng mga panindang tinapay si May sa kanilang maliit na bakery. Pagod na pagod nga siya ngunit ramdam niya ang kakaibang ginhawa tuwing si Maximo ay masaya at si Adonis ay nagkukusa sa pag-aalaga sa bata. Pumasok si Adonis at may daladalang malaking kahon na balot sa makulay na papel. Ano na naman yan? Nakangiti si Adonis habang nilalapag ang kahon sa mesa. Special to me, gawa ko mismo. Binuksan nga ni Adonis ang kahon at tumambad kay May ang isang maliit na replika ng kanilang bakery. Kompleto sa maliliit na tinapay, signboard at may isang figurine na tila kumakatawan kay May. Wow, ikaw talagang gumawa nito? Ang ganda, Adonis. Ang dami mong effort para dito ah. Siyempre, basta para sa'yo, May. Para maalala mo kung gaano ka kahalaga. Kahit anong gawin ko, hindi ko yata kayang suklian lahat ng pagmamahal at sakripisyo mo kay Maximo. Tahimik na tinitigan ni May ang maliit na replika. Pero ang mga mata niya, puno ng emosyon. Adonis, alam mo ba kung bakit ako laging nagpipigil? Kasi iniisip ko na baka hindi na ako dapat bumalik sa'yo. Na baka wala nang natitira para sa ating dalawa. Natigilan si Adonis. Tila hindi alam kung anong sasabihin. Pero alam mo, kahit ilang taon nang lumipas, kahit gaano ko ipilitin ang sarili kong huwag nang umasa, mahal kita. Hindi nawala yun. Natakot lang ako noon pero ngayon handa na akong aminin, Adonis, na mahal pa rin kita. Parang natulala si Adonis. Tumitig siya kay May na parang hindi makapaniwala sa narinig. Totoo ba to? Hindi ka ba nalasing o may tinapay na expired kang nakain? Napahalakhak si May sa tanong niya. Sabay batok nga ng mahina kay Adonis. Seryoso ako. Hindi mo na kailangan ng misyon o pakulo. Matagal na akong bumigay. Hindi ko alam kung paano umamin. Ngumiti ng malaki si Adonis. Pero halata pa rin ang kaba at saya sa mukha niya. Bigla niyang hinila si May palapit, hawak ang mga kamay nito. Kung ganito pala ang ending ng lahat ng kalokohan ko, dapat ginawa ko na to noon pa. Mahal din kita, May, at hindi na kita pakakawalan pa. Bago pa makapagsalita si Maeve, dahan-dahan siyang hinila ni Adonis palapit at hinalikan siya. Isang halik na puno ng damdamin, parang lahat ng taon ng pangungulila at pagmamahal ay biglang nagtagpo. Makalipas ang ilang buwan, ang bakery ni Maeve ay patuloy na lumago at kasama si Adonis at Maximo, masaya silang namumuhay sa kanilang simpleng mundo. Ang treehouse na ipinangako ni Adonis kay Maximo ay natapos at araw-araw makikita silang tatlo na nagtutulungan. Si Adonis
na nag-aalaga kay Maximo habang si Maeve naman ay nag-aayos ng mga paninda. Isang hapon pumasok si Adonis sa bakery, hawak ang isang buke ng mga bulaklak. For you as always. Tumawa ng kaunti si May pero tinanggap ang bulaklak at itinabi ito sa mesa. Ang dami mo na yatang bulaklak, Adonis, para saan naman to? Hindi mo ba napapansin? Parang kulang pa rin kahit gaano karami ang bulaklak. Kaya naisip ko baka may isa pa akong dapat gawin para maging perpekto ang lahat. Napataas ang kilay ni May. Pero bago pa nga siya makapagtanong, biglang lumabas si Maximo mula sa likod ng counter. Suot nga ang isang oversized na coat. Sa bulsa ng coat may lumalabas na papel na mukhang blueprint. Biglang inilatag ni Maximo ang blueprint sa harap nga ni May. Nakasulat dito ang salitang operation, legendary proposal. May mga stick figure drawing ng 3 tao, isang bakery, at isang malaking singsing na parang gulong ng kotse. Ano na naman tong kalokohang to? Biglang tumakbo si Maximo palabas ng bakery. Pagbalik niya, dala nga niya ang isang maliit na lamesa na may cupcake tower sa gitna. Ang bawat cupcake ay may letra na bumubuo sa Will You Marry Me? Pero sa halip na maayos ang pagkakasunod-sunod, nakasulat ito bilang You Marry Will Me. Hoy, parang nalito na ata kayo sa cupcakes nyo ah. Huwag kang mag-alala, si Maximo ang nagsulat niyan, bata pa pero may potensyal. Mama, basta sagutin mo na lang, hirap na hirap po kami sa spelling kanina eh. Napahagalpak na nga lamang sa tawa si May. Adonis, kahit kailan talaga hindi ka talaga nauubusan ng pakuluno. Biglang tumayo si Adonis sa gitna ng bakery. Kumuha ng rolling pan at ginamit ito parang mikropono. May, mula sa araw na to, na bumalik ka sa buhay ko, lahat ng simpleng bagay ay naging espesyal. Lahat ng tinapay dito parang ikaw. Hindi man perpekto sa hugis pero palaging tamang-tama sa lasa. May, gusto ko sanang itanim sa'yo. Sabihin sa'yo na gusto kong ikaw ang partner ko habang buhay. Biglang bumukas ang pinto ng bakery at pumasok na nga ang ilan sa mga regular na customers. Nagtataka si May, pero nakita niyang lahat sila ay may hawak na tinapay na hugis puso. Sa gitna ng eksena, lumuhod si Adonis at sa halip na singsing nilabas nga ang isang maliit na tinapay na may nakasulat na yes sa ibabaw gamit ang icing. May, sa lahat ng taong pumasok at lumabas sa buhay ko, ikaw lang ang gusto kong manatili. So, tinapay for lifetime? Will you marry me? Napatingin si May kay Maximo na parang sabik na sabik sa sagot niya. Sa halip na sumagot kaagad, kinuha ni May ang tinapay at kinagat ito. Sakto ang tamis. So yes. Pero Adonis, next time, mas pagbutihin mo pa ah. Biglang naghiyawan ng lahat. At si Maximo ay tumalon-talon sa tuwa. Si Adonis naman, hinila si May at bigla na nga lamang hinalikan sa pisngi. Ang pag-ibig ay nagpapatunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi naghahanap ng perpektong pag-ibig. Ang kailangan lang, presensya, pag-unawa at ang kahandaan na lumago ng magkasama. Kaya ngayon, nila May at Adonis na mas pinagtibay ng mga pagsubok, kaya ngayon masaya na nga silang kasal at may 3 anak pa. Wala na nga silang mahihiling pa at nagpapasalamat sila sa may kapal. Maraming salamat po sa lahat na walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali,
Emeralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Mizers Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Bailin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Raylan Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Nay, Cavite, Elsa Opiane, Presbyteros, Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña,
Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Laquinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Nathan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean, Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan, Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Bulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordette, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio,
Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Dean Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Pelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong,
Crescent, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Calamba City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.